Service natin ngayon, Sunday, ay inaalay natin sa ating kataas-taasan. Sa ngayon din ay recharging ng mga practitioners ng Art of Life 172. At ito ay mahalaga dahil ito man ay spiritual responsibility ng lahat ng mga practitioners na magpalakas tayo sa ating liwanag. Higit na kailangan sa panahon ngayon dahil sa napakalakas na mga enerhiya na nandito sa atin lang mga kapaligiran para tayo ay mapanatili natin ang ating balanse, physical at saka spiritual, or spiritual at saka physical. At ang cultivation ay hindi maaari na hindi natin gawin dahil yan ang paraan na mayangat ang frequency ng kahit sino mang tao na gumagawa nito. Ang secret na kailangan ngayon na matutunan ng lahat ay kung paano pananatiliin ang balanse ng spiritual at material at saka spiritual. Ang buhay ay parang masabi natin na ganitong pagkasabi, spiritually, magically operated ang lahat ng buhay sa mundo. At yan ay katotohanan. Spiritually, magically operated ang lahat ng buhay sa mundo dahil ang pundasyon ng buhay ay ang enerhiya. Ngunit, ang enerhiyang ito ay napakaraming enerhiya, hindi madali na maintindihan anong klaseng enerhiya dahil lahat ng mga bagay ay pinapagalaw ng enerhiya. At maski pagsabihin natin ay Panginoon Diyos sa kalangitan ay enerhiya din. Sa lahat ay enerhiya. Kaya sa ka-generalize nitong kahulugan ng enerhiya, sa marami din ang mabigo kung paano gamitin ang enerhiya dahil hindi natin matutukoy pag hindi tayo mag-practice ng energetic formation kung anong klaseng enerhiya ang kailangan natin ngayon na i-develop sa ating sarili upang masabayan natin ang pabago-bagong frequency ngayong panahon dulot ng ongoing planetary ascension. At napakalakas ang enerhiya, accelerated anyway. Accelerated, ibig sabihin may revolution ng enerhiya ngayon na pag ang kahit sino mang hindi makasabay sa frequency nito ay makaranas ng mga matinding kabigatan ng buhay. Ito rin dahilan na kailangan ang divine guidance at ang pagsunod sa banal na patnubay na ito. Dahil ang positioning ng kalagayan ng isang tao, kahit sino mang tao sa buong mundo, at ito ay palaging naranasan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Hindi lang sa ilan katao, kundi sa napakaraming mga tao sa buong mundo. Just imagine, ngayon ay billions citizens ang ating planeta. Napakarami. And lang millions mga citizen ang ating dito lang sa bansa ay more than 100 millions citizens. So napakarami. At iba't ibang mga paniniwala at napakagandang mga paniniwala naman kahit anong ating mga pinaniwalaan. Maganda ang hindi lang maganda pag hindi tayo nasa mabuting kalagayan dahil naranasan natin ngayon ang matinding mga imbalance ng enerhiya. So ang pinakasusi sa lahat ay ang enerhiya. Ano ang influencing energy na ating naranasan ngayon? Pag ang influencing energy ay hindi masyadong nakasabay sa frequency, sa positive frequency, that's why mayroong tinawag natin na positive energy will attract positive energy, negative energy will attract negative energy. Yan ay tumpak yan. Dahil maski anong sasabihin natin,
ang salita ay palaging makikita sa gawa. Kaya ang mga bagay hindi kailangan paniwalaan, tingnan lang sa gawa natin kung ano ang katotohanan upang madoktoran natin ang ating mga sarili sa mga kakulangan ng mga malakas o sabihin lang natin kakulangan ng kailangan sapat na pundasyon upang magtagumpay tayo na labanan ang mga pagsubok sa buhay. Yan ang misyon na ating sinasabi na pagtulong sa paggamot ng buhay at kalikasan. Helping the healing of life and nature. So, paano natin gamutin ang buhay at kalikasan. Sa gawaing yan ay hindi na yan magagawa kung wala ang suporta ng langit, kung wala ang suporta ng banal na espiritu. So, banal na si espiritu ay nangangahulugan yan divine support of the heaven. At ang banal na suporta ay hindi din natin makamit o hindi namang tao ay hindi yan makamit pag tayo ay naniniwala lang, hindi natin gagawin. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan gagawin. At hindi sa panahon na medyo mahirap na natin gawin. Kaya pag may mga sakit-sakit at hindi maiwasan na magkasakit ang physical na katawan, ang tamang direksyon ay nangangailangan ng pagkaalam kung anong katotohanan na kailangan gagawin dahil napakarami ding mga katotohanan. Kaya ang mga kaibiguan sa buhay, hindi lang natin matingnan sa panahon ngayon, kundi sa marami ng mga taon o mga panahon na nagdaan, nangyayari ang mga kabiguan dahil sa mga direksyon, iba't ibang mga direksyon. Kaya ang banal na patnubay ay nagsasabi na alamin ang katotohanan. So, ang katotohanan ay magbibigay ng kalayaan kahit sino mang tao. At yan ang layunin ngayon ng Dugukan Formations of Energetic Lesson na ibinigay sa lahat upang makadipensya ang lahat sa mga bagong mga enerhiya ngayon na magdulot ng magandang epekto at in contrast also with that, magdulot din ng hindi magandang epekto. So, paano natin gagawin? So, mayroon na yung tinatawag na mind power control fusioning. So, itong mind power control fusioning ay napakaraming mga elemento, napakaraming mga paraan kung paano ito magaganap sa isang tao o sa maraming mga tao o sa sanlibutan. So, ang mind power control fusioning ay matindi ito dahil ito ay frequency na kayang basahin ang iyong kalooban sa puso't isipan. Kaya, kailangan din ito ng pagkaalam sa katotohanan. Hindi lang tayo naniniwala na may Panginoon na magligtas sa atin dahil iniutos naman yan ng Panginoon na hanapin ang kanyang kabutihan. So, ang kabutihan ng Panginoon o katastasan ay hindi yan ganap na mahanap kahit sino mang tao kung hindi alam ang katotohanan kung anong direksyon. Dahil sa napakatinding maraming direksyon, nilarawan niya ng College of Mystery ng Dugukan, 101 ways, 100 for the right o tama at 1 for the absolute. So itong 100 could be 10,000 reasons, 1 million reasons, or billion reasons. Yan ang katotohanan ng 100 principles ng College of Mystery. Kaya walang nagkamali sa paniniwala, maski pa mabigo sa bandang huli. Maski pa mawasak sa bandang huli, katotohanan pa rin yan. Kaya itong garantiya ng paniniwala natin kung ang tanong ay tayo ba ay magtagumpay at makaakyat sa kanyang kaharian, kaya nga paniniwala natin yan dahil hindi pa natin alam. Pag nalalaman pa natin ng totoong katotohanan, hindi na tayo maniwala dahil alam na natin. Kagaya lang pagsabi na ito ay tubig. Kita naman natin ito ay tubig. Hindi na tayo magsasabi na ito ay naniniwala tayo na ito ay tubig. Dahil alam na natin kung ano ang mukha ng tubig. So,
Ang lesson sa buhay ay hindi lang paniniwala. Ang paniniwala is hindi yan ang pinakamataas na paraan sa pag-alam ng katotohanan. Tanggapin man natin o hindi. But yan ay katotohanan. Ang katotohanan ay magbibigay sa iyo ng kalayaan. Sa panahon niya, ang katotohanan na yan ay tukma sa frequency na lampas sa frequency ng mind supremacy. Kaya nga dyan nangyayari ngayon sa panahong ito ang mind power control fusioning dahil lahat ng mga tao ay maniniwala at maraming nagkamali sa paniniwala. At napakaganda ang paniniwala. Dahil dyan ay ang pag-umpisa ng tao na siya ay maghanap kung ano ang tamang direksyon na totoo siyang magtagumpay. Kagaya ba ngayon sabihin natin na ito ay banal yan, talagang banal yan. Talagang yan ang kaligtasan. Ngunit sa mga mata ng mga nakakakita, sa mga mata ng nakakaalam, hindi yan kailangang sabihin dahil may mata ang banal na espiritu. Maski hindi nakakita ang tao sa banal na espiritu, ngunit may mata ang banal na espiritu na hindi naniniwala kung ano ang mga salita, kundi kung ano ang kanyang makita sa gawa. Yan ang katotohanan. Kaya napakaraming mga tao, hindi lang dito sa ating kapaligiran, mas mismo sa ating sarili. Kailangan mabuksan ang ating mga spiritual na kamalayan upang makita din natin kung ano na ngayon ang kalagayan ng ating liwanag sa kaluluwa. Ang ibig sabihin kung ano na ang kalagayan ng liwanag sa ating kaluluwa, auric force yan, makikita yan ninyo sa inyong mga sarili. Kaya pag tingnan natin ang ating mga sarili sa salamin, makita natin pag nag-ilaw ba o umiilaw ba ang ating mga liwanag o hindi masyadong umiilaw ang ating liwanag. Yan ang pinakadahilan na hindi kailangang sabihin kung ito ba ay katotohanan o hindi. Dahil napakaraming mga katotohanan na naging hindi katotohanan dahil sa mga salita. Pati nga kaya nga ang Diyos o katastasan ay nagtago sa mga salita. Nagpaliwanag ang Diyos sa Alpha and Omega, sa beginning and the end, sa mga pagpahayag niya sa pamagitan ng salita. Dahil siya din ay nagtago sa salita. At naghanap ang sino mang taong gustong maligtas sa katotohanan sa pamagitan ng salita. Ang tanong lang nito, pag kaya bang mahanap ng isang tao ang katotohanan na yan sa pamagitan ng salita? Ang sagot ay hindi lang masyado. Dahil hindi man lang salita ang mukha ng katastasan. Ang katotohanan ay hindi lang mukha ay salita. Ang salita ay isa lang sa bahagi ng katotohanan na iyan. Kaya kung tanungin natin kung sino tayo sa ating pagkatao, tayong lahat, sino mang tao, sino tayo, ano tayo, sa pamagitan ng spiritual na liwanag, kailangan natin tingnan sa ating mga mata. Ilan ba kamata ang tao mayroon? So, sa physical dimension ng kaluluwa, may dalawang mata ang tao. Basta dito tayo 101, Bellurancian planet. Ngunit sa iba ng mga division, hindi lang dalawa ang mata sa ibang mga buhay. Kaya lang ito ay medyo nakakatawa dahil walang ebidensya na makita sa siyensya na mayroong ibang mga nilalang na hindi lang dalawa ang mga mata. May 100 mata ba nga? Kaya ito ay parang malayo sa katotohanan, ngunit yan ang katotohanan. Dahilan yan at very data is simplified na maraming mga katotohanan na naging hindi katotohanan dahil pinaniwalaan ng tao. At marami rin sa kasinungalingan na naging katotohanan dahil pinaniwalaan ng tao. Yan ang katotohanan ng mundong ito. Kaya tinatawag yan mind supremacy. Ang katalinuhan ng tao because dahilan mayroong supremacy of the mind. May isip ang tao.
Ngunit hindi niya alam ang mga dimension ng kanyang pagkatao. So, ang ibig sabihin ng know thyself, kilalanin mo yung sarili, kailangan mong malalaman upang iyong matutunan ang mga dimension ng iyong kaluluwa. Pag iyong malalaman, alam mo na mayroong mga dimension ng kaluluwa. Ngunit hindi pa natin natutunan ang mga dimension na yan. Sa physical na katawan, hindi nga natin natutunan ang mga dimensions ng mga elemento ng ating physical na katawan. Alam lang natin, carbon, atom, life, foundation, physical body, cells, proteins, kailangan ng vitamins, nutrients, minerals upang mag-survive o manatiling buhay dito sa physical na mundo. Yan lang ang alam at karamihang alam ng tao. Ngunit, kung pananatiliin natin na buhay ang physical na katawan, hindi lang tayo kailangan ng vitamins, nutrients, and minerals. Hindi lang tayo kailangan ng mga gamot mabili natin sa mga butika, mga tindahan. Napakaraming mga bagay kailangan natin malalaman sa ating physical na dimension na katawan. Ilan ka mga mamamayan nandyan sa ating physical na dimension. Kaya pag mayroong mga sakuna, mga salot, so during pestilence, maraming mga viruses, kaya takot ang mga tao na kainin sa mga viruses at gumagawa ang mga tao ng pamaraan upang maligtas sa kapahamakan. Ngunit, napakatindi ang takot na naranasan ng kaluluwa sa kanyang physical na dimension. Kaya sa takot pa lang, ay matinding virus na yan. Kagaya din yung kalungkutan. Ang matinding kalungkutan ay napakatinding virus din. Lahat ng mga negative emotions, illusions ay magdulot ng matinding mga hadlang sa liwanag ng kaluluwa. Dahilan kailangan na tanggalin ang mga sanhi ng mga kalungkutan. Ano ang mga sanhi ng mga kalungkutan? Ano ang mga sanhi ng mga takot at lahat ng mga negative emotion? Itong mga mamamayan na mga rebellious ang kanilang kalagayan, mga rebellious ang kanilang mga isip. Kaya sa physical na dimension sa katawan, pag ang mga cells natin ay naging affected ng mga maraming negative emotions, negative energy, ang tawag niya negative energy contaminations, at magdulot ng mga sakit sa physical na katawan. Trillions and trillions of the cells of the physical body. Kailangan niya ng malakas, matinding enerhiya na mag-pack up upang magbigay ng malakas na shielding at hindi kadaling magkasakit. Pag may panahon na may pumasok na mga aliens dyan sa physical na katawan na paibig sabihin aliens, mga viruses, hindi kakainin ng mga viruses o mga aliens ang iyong mga good bacteria sa physical na katawan. Kaya hindi ka mawawasak sa mga kalaban na sakaling mang magkapasok sa physical na katawan. Kaya pag may salot o pestilence, hindi na masyado matakot ang isang tao na may alam sa katotohanan. Ngunit, pag nananatili tayo sa ating mga paniniwala, na napakatinding paniniwala dahilan sa ating matinding kaalaman, ngunit may maraming mga bagay na hindi pa napasok sa ating diksyonaryo, sa ating mga kaalaman. Kaya, hindi natin matanggap at hindi katanggap-tanggap sa ating puso't isipan. Dahil na dito lang tayo umiikot sa ating mga nalalaman sa pisikal. At ang ibang mga dimension ng kaluluwa ay ating nalimutan dahil, hindi nga nalimutan dahil hindi man natin nalalaman. Kaya wala tayong malilimutan. Ibig sabihin, paano natin makikilala ang mga sarili natin mismo pag hindi natin alam? Ayan ang ibig sabihin ng katastasan ng Panginoon na hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang kabutihan. Dahil ang kaharian ng Panginoon ay hindi yan kagaya ng tingnan natin dyan sa mapa. May mapa dyan na ito ang paghahanap ng kaharian ng Panginoon. May mapa, tingnan natin sa mapa. Mayroon dyan mga mukha, mga pictures na makikita natin ng mukha sa kaharian ng Panginoon. Itong paghanap ng kaharian ng Panginoon ay medyo matindi itong hanapin dahil pag mag-isip tayo ng kaharian, lalo na pag dito tayo umiikot sa ating pagkaintindi sa mga ating nabasa at mga narinig,
umiikot din ang ating mga imahinasyon. At ang mga imahinasyon ay pag itanong natin, totoo bang ating mga imahinasyon ay hindi? Ang sagot, totoong may imahinasyon. Ngunit hindi na yan nahulugan na matumpak natin ang katotohanan sa pamagitan ng ating imahinasyon. Pwedeng maging ang mga naabot ng ating imahinasyon sa ating isipan ay iba din sa totoong katotohanan na magbigay ng totoong kaligtasan ng ating buhay. Kaya napakaraming mga mangyayari sa isang bagay, sa isang tao, sa isang kondisyon na nagaganap kung paano niya ma-resolve ang isang sitwasyon na nagaganap na kailangan niyang i-resolve sa kanyang sarili. At yan ay practical lesson yan ng buhay. Dahilan na ang lesson natin sa Dagupan, mayroon tayo ngayong Advanced Spiritual Study. Ang Advanced Spiritual Study natin ay iba by the year 1800. 18th century, common era, nakaraan 200 years ago. Iba din ang paraan sa Advanced Spiritual Study. 19th century, iba din ang paraan. 20th century, iba din ang paraan. At latest ngayon, contemporary period, iba din ang paraan. Ang paraan ngayon, kaya nga ngayon, ay actually, nandito na kayo ngayon sa training education ng Beyond College of Mystery. So, Beyond College of Mystery, lampas sa College of Mystery. Ang College of Mystery, pwede din sa paniniwala, sabihin natin College of Mystery, ngunit ang ating nalalaman ay kindergarten sa College of Mystery. Dahil wala mang magkamali sa paniniwala, yan ang function ng paniniwala. Ang function ng paniniwala ay basta maniwala ka lang, yan na yan. Maging tama ba niya ay mali, ang panahon na ay magsasabi sa iyo na tama yan o mali. Dahil magaganap yan sa iyong buhay kung ano ang iyong marating. So, ang ating kailangan maintindihan ngayon kung ano ang actual practical lessons ng Beyond College of Mystery. Ang tanong nito ngayon, pag hindi pa man kami naka-studio ng totoong College of Mystery dahil parang nandito pa kami sa mga paniniwala. At ang totoong College of Mystery na ganap na College of Mystery ay hindi yan paniniwala dahil hindi kailangan ng paniniwala at walang ganap na magagawa ang paniniwala sa totoong katotohanan dahil kailangang tanggalin ang iyong paniniwala pag ikaw ay kailangang matututo sa mga misteryo ng College of Mystery. Just imagine, mga misteryo ng College of Mystery dahil may mga misteryo na hindi College of Mystery, atin lang pinaniwalaan na misteryo yan kahit pa na hindi yan misteryo dahil alam natin kung ano ang dahilan. Kagaya ba ng isang tao, bakit ang tao ay namatay? Ay misteryo ng pagkamatay. Ngunit, namatay ang isang tao dahil nagkasakit, nagka-cancer, o hindi na kumakain, nagka-ulcer. Yan ay hindi yan misteryo. Ngunit, sinasabi man natin misteryo, yan ay isang halimbawa na ang paniniwala pwedeng maging wasto o pwede din hindi wasto kung tayo ay may layunin. Sa totoong layunin na tayo ay maligtas. Ngunit, pag totoo tayong matututo sa katotohanan ito, kailangan na lumampas tayo sa paniniwala. Kaya ang totoong College of Mystery ay hindi kailangan ng paniniwala. Dahil sa panahon na ikaw ay maniwala, alam mo na ikaw ay magkamali. Dahil, bakit alam mo na ikaw ay magkamali? Ang College of Mystery ay kailangan kang maglakbay sa mga dimension ng iyong kaluluwa. At dyan mo matutunan na sa paglakbay mo sa iyong kaluluwa, sa mga dimension na yan, ay maraming mga paniniwala na hindi mo makikita dyan sa iyong actual na paglalakbay sa mga dimensions ng iyong kaluluwa. Ngunit pwede kang mag-ilusyon, parang maging may katotohanan ang iyong paniniwala. Kaya sa dimensions ng kaluluwa, within the mind supremacy, napakaraming mga ilusyon at hindi mabibilang ang mga ilusyon. Bawat isip ng tao ay ilusyon. Okay. Maging i-rebuttal man natin ito o hindi. Ngunit, yan ang katotohanan. Bawat isip ng tao ay ilusyon.
At how many thousands of thoughts will come in the mind every minute? Ilan ba kaisip ang pumasok sa ating isip bawat segundo, bawat minuto? Hindi lang 100, subalit thousands, libo-libong mga isip na pumasok sa iyong isipan bawat minuto. Kaya sa mga matinding ilusyon na yan, pag hindi natin alam, hindi alam ng tao kung anong dimension ng kanyang kaluluwa at anong mga dimension na yan na kailangang paghandaan at kailangang baguhin upang hindi maiba ang direksyon at totoong makapasok sa advanced spiritual study. So ano ang kailangan? Hanapin na naman ang sagot niya. Balik tayo sa, pag magbasa tayo, balik tayo sa bersikulo, hanapin ang kanyang kaharian at kanyang kabutihan. Hindi yan mawala dahil that is a guideline, prinsipyo yan na kailangan sundin upang makamit ng isang tao ang kanyang layunin na makaakyat sa kanyang kaharian. Ngunit sa layunin iyan ay napakitinding mga pagsubok din dahil paano man mahanap ng isang tao, kahit kayo, kahit tayo, paano man natin mahanap ng kaharian na yan at pag mag-imagination lang tayo? Magbasa tayo ba ng isang salita? Magbasa tayo, hanapin ang kaharian ng Panginoon dahil ito ang kabutihan ng Panginoon. At paano man natin nasasabi yan ang kabutihan ng Panginoon? Lalo na pag word for word tayo niintindihin itong mga pagbabasa sa mga kasulatan. Diyan malalaman ninyo kung ano katinding mga kahirapang mga magaganap sa ating pagkaintindi kung gusto nating intindihin. At sa mas lalo nating ginusto na makaintindi, mas lalo tayong malayo sa katotohanan. Kagaya na ngayon, sabihin natin, pag pumasok kayo sa totoong College of Mystery, kailangan na wala kayong paniniwala. In the foundation of belief and basic understanding of knowledge, kailangan may paniniwala para maturuan natin ang ating puso't isipan. Ang problema lang ngayon ito, itong puso't isipan ay palaging kailangang may magtuturo. Ngunit ang tanong nito, kung sinong yung magtuturo ng ating puso't isipan at yung magtuturo din natin ay hindi niya alam na ito palang direksyon na itong kailangan nating intindihin upang ating matutunan, mas lalo tayong maligaw. Kaya ang Dugo Friend ngayon sa foundation ng ito ay ibinibigkas ito dahil kailangan ng lahat, dahil ngayon ang panahon na kailangan hindi mabigo ang tao dahil dito na tayo sa pangwakas na panahon. Ang ibig sabihin ng pangwakas na panahon, parating na ang mas malaking mga magaganap sa mundo. At walang taong makaiwas niyan pag hindi niya alam ang katotohanan. Ang katotohanan ngayon kung anong direksyon ang iyong tahakan ng buhay. Sabihin natin art of life, okay, art of life. Anong gagawin mo pag art of life? Mag-antay ka lang at magdasal palagi? Hindi, kulang yan. Kaya anong kailangan gawin ng tao ngayon upang totoong College of Mystery ang iyong magawa? At okay, pasok tayo sa totoong College of Mystery. Ang sabi ko, elemento lang yan yung paniniwala para mayroong umpisa na maturuan ang puso't isipan upang gumawa. Upang gumawa. Sa panahon na yan na yung system na yan sa iyong buhay, hindi na kailangang turuan mo pa inyong sarili na gawin yan dahil sistema na yan sa iyong sarili na kailangan mong gawin, may hindi pa utusan mo iyong puso't isipan, kailangan mong gagawin yan. From the voluntary maging involuntary. Iba ang ibig sabihin nito. Voluntary is voluntary donation. Love offering, voluntary yan. But involuntary, iba ang interpretation ng involuntary. Kagaya ba ng involuntary muscles? Ang puso ay involuntary yan. Palagi yang gumagalaw kahit hindi pa isipan. Hindi yung utusan yan, gumagalaw ka. Involuntary yan ang function. Hindi huminto ang iyong puso sa paggalaw. Dahil involuntary ang kanyang function. Sa ibig sabihin, system na yan sa kanyang function. Kaya, ang itong katotohanan nga kailangan mong gawin, maging system ng iyong function na buhay, kahit hindi mo pa kailangan utusan ang iyong puso't isipan, talagang gagawin mo. Kaya, when you begin the star formations of the advanced spiritual study beyond College of Mystery, kahit hindi po masabihin sa iyong sarili na, okay, lumabas kasi ang physical na katawan na conscious ka sa iyong sarili. Talagang makalabas ka sa iyong physical na katawan. Conscious yung ano ang iyong gagawin
sa astral spiritual world. Dahil naging system na sa iyong buhay. At isa din ang ibig sabihin niya na buksan na ang mga informations of the advanced spiritual function. At yan na yan. Naging system na sa iyong sarili. Sa pag pinaniwalaan mo yan, naniniwala ka lang na ito ay, okay, nandito na tatayo ngayon sa katotohanan, ay dito na ang totoong katotohanan at wala ng ibang katotohanan. Lalo lang natin na sinasabi na ito lang ang ating limitasyon at ito lang ang ating maabot. Hanggang dito lang tayo. Ngunit hindi yan ang kabutihan ng iniutos ng Diyos. Nasasabi ng Diyos ay hanapin ang kanyang kaharian. And then if you look at the surroundings, practical lesson lang. Pag nahanap mo na yung kaharian ng Panginoon, bakit pa magtiis ng buhay ngayon? Ibig sabihin ba, nahanap na ang kaharian ng Panginoon at lampasan na yung mga pagsupok na buhay? Ngunit araw-araw ka na nagdasal at hindi ka tumigil sa paghahanap ng Diyos. Na nahanap mo na yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin lang yan na hindi naabot sa pagsasakatuparan ng kaluluwa ang ganap na kaligtasan dahil hinahanap pa na ng tao. Kaya walang problema sa ating mga ilusyon, madali lang makamit ang ilusyon dahil bawat isip natin ay may katumbas na ilusyon. Na ibig sabihin may katumbas din na katotohanan. Ngunit anong katotohanan ang sadyang kailangan ng lahat upang magkapasok sa tunay na kaharian, na kaharian ng kataas-taasan na yan ay walang hangganan? Okay, kaharian nating physical na mundo. Kaharian natin dito sa physical na mundo. Sa panahon na matapos na ang contract ng ating buhay, mawawala din tayo dito sa physical na mundo. At yung tanong, masaya ba ang kaluluwa? Ay, hindi man masaya ang kaluluwa. Kaya nga, ipagdasal pa natin, bawat All Souls Day, on All Saints Day, we have the remembering celebration, remembering activities for all those loved ones. Kahit sino mang tao na gusto nating i-celebrate ang ating mga memories of those families na nandun na sila sa kabilang buhay. Ngunit hindi natin alam na bumalik na pala sila. At hindi mo nga pa alam na baka ikayan. Dahil tayo ay naniniwala. Kaya napakaraming mga paniniwala natin na ating pinaniwalaan na parang totoo dahil tayo ay may puso at isipan na naniniwala niyan. Ngunit sa panahon na matutunan mo ang ganap na totoong katotohanan, masasabi mo rin na yan ay magandang data yan dahil yan ay kaparti o bahagi yan ng ating kaalaman. Bahagi yan ng ating mga aral na buhay na kailangan, aral sa buhay na kailangan natin na malampasan upang totoong makamit natin ang totoong pagkaintindi sa misteryo ng buhay. Kaya ang College of Mystery na ating pag-aralan ngayon, yung pasokin ninyo ng mga dimension ng inyong kaluluwa. May 7 dimensions ang kaluluwa. Kaya hindi lang umiikot ang mga aral sa dimensions na yan sa body, mind, soul, and the spirit. Dagdagan ninyo ng 3. Pagkatapos ng 3, sanayin ninyo yung mga sarili kung anong mga elemental bodies at ilan ka mga elemental bodies na ganap na kailangan ninyong pag-isahin upang mabuo ang inyong first advanced elemental body. That's the first higher collected body. Pag mabuo na yan, ay ganap na naging malaking puwersa, malaking ilaw na ang iyong pagkatao. Kaya when it comes sa itong mga frequency ngayon, may mind power control fusioning. Okay, ano ang limitasyon ng mind power control fusioning? Ito ay kailangan maintindihan ng bawat isa para wala kayong takot masyado. Of course, pag hindi natin alam, maraming takot tayo. Kaya pag may announcement dyan na marinig natin sa media, sa mga reliable source na mayroong mga viruses, dahil hindi natin alam kung paano i-defense ang ating mga sarili. Hindi kasi na tayo nag-aral ng spiritual martial arts at nakarinig tayo ng spiritual martial arts, sabihin na natin na ayan, labag yan sa ating paniniwala. Ngunit tayo ay naniniwala sa mga gamot, mabili natin dyan sa mga tindahan. Paniniwala pa rin yan. Kaya maraming mga bagay din hindi natin maintindihan masyado sa ating mga sasabihin dahil hindi natin alam kung anong direksyon ng buhay. Kailangan tayong matututo. Ngunit marami din ang mga natututo. Napakarami.
Kaya nga, umaangat ang ating buhay ngayon, ang ating mundo dahil napakaraming mga natututo. Ang dito lang siya pangwakas na landas. Ano ang landas na kailangang tahakan upang ganap tayong na hindi magsisisi sa bandang huli? Art of life ba tayo or art of destruction? Bagaman pag art of life tayo, alaman natin kung ano ang misteryo ng buhay. Ngunit pag hindi natin kailangang alamin yan, dito tayo. Hindi din tayo magkamali. Dahil gusto lang tayo na mag-participate sa mga lessons ng buhay na parang bang tunay na na-realize natin ba ngayon na wala mga problema pag hindi tayo mag-survive sa panahong darating dahil pabalik-balik mo lang tayo sa physical na mundo, sa astral spiritual na mundo. By the process of reincarnation, the birthing and dying of the physical body in the physical world and the astral body in the astral spiritual world. So, yan lang yung cycle, alpha and omega. Yan ang actually ang limit ng alpha and omega. So, ano ang limitasyon ng mind power control poisoning? This is very certain. Kaya, para hindi tayo medyo kabado ba, na may iskapo ba tayo sa mind power control poisoning? May iskapo ba tayo sa frequency bombardment o control ng mga alien technologies? Of course, why not? Kaya ipahanap ng Panginoon ang kanyang kaharian dahil ang kanyang kaharian ay magbibigay sa iyo ng kalayaan. Bakit man tayo makontrol sa mga frequency na yan, maski nakaprogram pa yan ng mind power control poisoning to control the emotion, to control the mind, no problem with that kasi ang limitasyon yan ay sa lower frequency. Kaya sinasabi ko na walang brain na higher frequency. That is really true, ha? Walang brain. Walang mental dimension na totoong higher frequency compared to the alien technologies na nakaprogram na tumingin, makaskan sa lahat ng kalooban sa iyong pagkatao sa mga mortal dimensions ng iyong kaluluwa. Maski nga pa kayo yan, gumagawa, nandyan kayo sa laboratory ngayon. Tayo lahat, tingnan na natin yung mga utak ng tao, tingnan natin yung mga puso ng tao. Sabi natin yan, malungkutin dyan, dagdagan pa natin. Ito yung program, you just run it right, ECTG, then that's it, that's the program. That's just an example. Kaya, the more natin ipaliwanag ito ang katotohanan, the more lang natin ipiniliwanag ang ating kahinaan dahil hindi natin alam kung ano ang dipensya. Pag natututo na kayo, especially when you are practicing martial arts, ayan, the martial arts in Dugukan is spiritual martial arts. Dahil pag masanay na masyado, medyo mystical na ang iyong mga galaw. Magturo ka ng mali, magturo ka ng wasto, walang problema yan. Dahil alam mo yung kailangang ituro. Alam mo yung resulta. Ibig sabihin, control mo na yung mga galaw sa bawat aral. Control mo na rin ang bawat galaw sa mundo, sa kalikasan ng iyong buhay, sa lahat-lahat. At walang mangyayaring masama sa iyong buhay. Yan ang ibig sabihin na alam mo yung katotohanan. Kahit pa itong mind power control poisoning, tinignan ang lahat, tinignan ang physical na katawan, kaya takot na ng tao yun, at ay, huwag tayo dyan mag-expose dahil ma-spyan yung mga information natin lahat. Ay, i-expose mo para ma-spyan. May spy pa ba sa iyong information, i-expose mo lahat? Ibig sabihin yan, mystical ka lang. Hindi ka mistaken or else pag mas practice tayo ng mystical then very mistaken, talo tayo sa bandang huli. Kaya ang kailangan natin ngayon ay ang banal na patnubay. At ang banal na patnubay ay lahat ay pwede din ng banal na patnubay, ngunit paniniwala lang natin. Hindi yan ganap na makapagligtas sa atin sa bandang huli. Ang ganap na patnubay ngayon, i-practice ninyo sa inyong sarili. Art of Life 172. Hindi man yan nagsasabi na ito ang ating mga paniniwala ng buhay. Okay, palakasin ang ating mga paniniwala. Hanggang sa matutunan natin kung paano natin i-control ang ating mga paniniwala. At anong mga function o mga gagamitan o gamit ng ating mga paniniwala upang tayo ay mabuong ganap na malakas ang liwanag sa ating kaluluwa, physical o 7 dimensions of the soul. So, ang limitasyon ng mind power control poisoning ay nandyan sa mga mortal na dimensions ng kaluluwa. So, ilan ka mga mortal dimensions ang kaluluwa? 4 yan. Kaya,
ang limitasyon ng ating kaalaman at lahat ng kaalaman sa physical na mundo hanggang sa ibang mga mundo ay hindi lalampas sa 4 na dimension ng 7 dimensions of the soul. So, make it very clear. Huwag kayong maligaw. Hindi lalampas sa 4 na dimension sa 7 dimensions of the soul. But the big problem lang nitong ating sinasabi pag hindi tayo nag-aral ng College of Mystery. At pag nag-aral man tayo ng College of Mystery, yung College of Mystery na ating pinag-aralan ay hindi pa natin masyadong naintindihan na ito ang elemento. Ito ang connection. Ito ang ganap na katotohanan ng College of Mystery na ito. Dahil wala pang apelyido ang ating pinag-aralang College of Mystery. Kaya nitong panghuling panahon o pangwakas na panahon bago magaganap ang mas malaking magaganap sa mundo, magbago ang panahon dahil baguhin ng Diyos ang panahon upang itong cycle ng Alpha Omega ay ganap na matutupad sa sariling sa sariling nature, sa sariling niyang mga galaw ay alam na ng tao kung paano o saan siya lulugar. Ano ang kanyang kailangang gagawin. Lalo na sa panahon ngayon. Dahil ang katotoong College of Mystery ay alamin mo kung ano ang mga higher connected bodies sa iyong sarili. Pag hindi natin alam ang mga higher connected bodies, hindi nga natin alam itong mga 9 planets ng ating pagkatao. Dahil naniwala na ito 9 planets, tingnan natin dyan sa kalangitan. Tingnan niyo sa physical na katawan. Ang 9 planets ay matindi ang aral na kailangan mong gagawin sa spiritual. Ngunit sa pagka-matinding aral na yan, hindi din natin makamit pag maniniwala ka lang. Kailangan mong sundan ang iyong banal na guro. Pag walang banal na guro magtuturo sa iyo, okay, sundan mo ang iyong paniniwala. At sa bandang huli, sa ilang mga reincarnation ng buhay, ay hanggang sa magwakas ang iyong paniniwalang madiscovery mo. Ayan pala ito yung big sabihin ng aking 9 planets. Ang 9 planets ko pala yung 7 foundations of the soul. That's 1 planet. 7 foundations of the soul, that's 1 planet. 7 dimensions of the soul. Then another dimension of the soul. Advanced Elemental Body Foundation. Another planet. So, ibig sabihin ng 9 planets or 7 planets, 7 foundations of the soul, 9 planets, 9 connected bodies. Yan ang kailangan. Kaya in this formation foundations of the soul, mayroon tayong body, mind, soul, and the spirit na very basic na natutunan when you study the art or kahit anong nga sasabihin natin, development of the body, mind, soul, and the spirit. Okay, that's it. Sabihin natin, pag mag-studio tayo ng metaphysical o spiritual na mga lesson, and then mayroon tayong mga elemento. So, 4 na elemento. So, lupa, tubig, kalayo at saka hangin. O apoy, hangin. So, 4 na elemento. Then, pang-5, cosmic ether. Ngunit, pag pumunta ka doon sa ibang division, ibang planetang walang hangin, walang hangin, kaya kulang elemento dahil walang hangin. Kaya ang tanong ay, ilang elemento ang buhay ng tao? Ang sagot niyan ay napakarami. Kaya, you have to get well enhanced with your conscious astral travel. Sanayin mo yung sarili kung ano ang kalikasan ng iyong astral body. Dahil ang kalikasan ng astral body ay iba sa kalikasan ng physical na katawan. Ang edukasyon ng physical na katawan, malayong magkaparihan ng edukasyon sa astral o liwanag na katawan ng iyong kaluluwa. Dahil hindi man sila pariha ang kanilang kalikasan, so hindi din pariha ang ilang mga lesson na kailangan matutunan. At paano pag-isahin ang mga lessons na yan sa iyong pagkatao? Dahil yan ang ganap mong misyon dito sa physical na mundo. Kaya kung anong kabutihan ang ibig sabihin ng Panginoon na sinasabi na hanapin ang kanyang kariyan at ang kanyang kabutihan, yung kabutihan na lumaki at maging malakas ang iyong liwanag. Ngunit yung kabutihan na niyang pinaniwalaan natin ay nawala ang ating liwanag, nahadlangan ang paglaki ng iyong kaluluwa sa kanyang liwanag,
Hindi yan kabutihan sa mga mata ng Diyos dahil labag yan sa kanyang inuutos. Yun ang dahilan na kailangan nating sundan ang tunay na aral ng College of Mystery. Kasi itong College of Mystery ay napakalalim na lesson na yan. Hindi yan talagang ganap na makuha lang sa paniniwala. Maski sabihin lang natin na marami kaming mga banal na salita, tagong mga salita. Ang mga bituin ay may mga pangalan. Napakaraming mga pangalan. Kaya ibilangin natin ang mga bituin dyan sa kalawakan. At isang bituin ay may pangalan ng Ama. Ilan baka pangalan ng Ama ang nandyan sa lahat ng mga bituin sa buong kalawakan o sa buong cosmos? Kaya, medyo napakatinding kailangan nating pagsisikap kung ganyan ang ating sundan, kung alam ba natin ang pangalan, kung alam ba natin ang mga tagong pangalan. Dahil, pag may tagong pangalan, may tago din na hindi pangalan. Ito ang katotohanan. Kaya 7 dimensions of the soul. So, sa 7 dimensions of the soul, ang kailangan ngayon sa panahong ito na malampasan natin ang tinatawag natin mind, power, control, cushioning. Malampasan ang mind, power, control, cushioning. Good for the 1800, 1900 dahil ang pinaghandaan lang ay yung mga bagay na yan. Angkop sa panahon na yan. But by this time, we are about to enter the super advanced technology, the AI realm. Itong AI realm, mas higit pang matalino kaysa tao yan. Ngunit, sa totoong buhay, sa mystical order formation, yung katuruan ng banal na guro, anong higit na may kaalaman, ang AI o ang tao? Ang sagot ay malayang malayo ang AI sa tao. Kaya, bakit man makontrol sa AI ang mga tao pag alam lang ng tao yung katotohanan? Kailangan lang ng tao na matutunan niya ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi lang sa pundasyon ng kanyang paniniwala, hindi lang pundasyon sa kanyang physical na katawan, mental at saka sa kanyang emosyonal. Kailangan din na masabay yung tatlong dimension ng kanyang pagkatao na yung portals of the infinite consciousness. So may tatlo sa 7 dimension ng kaluluwa. May tatlong dimensions siya na portal of the infinite consciousness. Pag hindi yan matutunan ng tao, medyo mahirapan talagang mahanap ang kaharian ng Panginoon. Maski pa ang ating sasabihin. Pag I have to rebuttal this point na yung sinasabi ko, hindi tayo naniniwala dahil mabasa ba ito sa ating mga aklat. Okay, mabasa man o hindi, maniwala man tayo hindi, hindi natin masasabi na kailangan nating ipuiba ito dahil pag gusto nating alamin ang tunay na nating pagkatao, kailangan din nating gagawin. Kailangan nating gagawin. Ngunit pag hindi pa tayo handa na gagawin yan, walang problema, wala namang nagbabawal sa atin na hindi natin gagawin yan. Ang tao lang ay gustong magbawal siguro. Kaya, pag ang Diyos hindi yan magbawal sa atin, huwag mong gagawin yan. Kaya, hayaan ka lang ng Diyos dahil ang lesson ng tao, ang aral ng tao sa lahat ng mga aral, maski pa sabihin natin na napakaraming mga aral, hindi mabibilang ang mga aral na ngayon. Iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga paniniwala, ito ibang mga batas o mga doktrina. Ngunit, sa pangkabuuan, ang lahat ng mga taong gustong pumasok sa kanyang kaharian, that is a religious term. Ngunit ang lahat ng mga taong pumasok sa kanyang kaharian na hindi religious term, ang term ay ascension of life and higher dimension. Lahat ng mga taong gustong pumasok sa mas mataas ng antas ng buhay at katotohanan ng kanyang pagkatao spiritual ay kailangan matutunan itong katotohanan ito ng kanyang pagkatao na hindi lang physical at saka emotional at saka mental. Kailangan matutunan niya ang kanyang tunay na sarili sa pamagitan ng ganap na transformation sa kanyang sarili. Ang ganap ng transformation sa kanyang sarili ay matunghayan yan sa kanyang, makita yan sa kanyang mismong ganap na liwanag sa katawan. Kaya, kailangan yung lessons ng buhay. Ang lessons ng buhay ay overcome ang blinding ignorance at napakaraming mga kahinaan ng tao. So,
Ang dulot yan also ng blinding ignorance or nakakabubulag na kamangmangan. Ang yang mga nakakabubulag na kamangmangan ay yan naghadlang sa isang tao na maki ang kanyang liwanag. Dahil hindi man matanggap sa isang tao na ito pala yung lesson actually, kailangan tayo na magawa ng lesson na ito. Ngunit nadlangan man tayo sa ating mga batas. Ngunit sa mga batas ng itong ating sinasabi, maski pa ilang mga doktrina at yan nakabase din ang mga batas na yan, ang lahat ay dadaan sa apat na inang mga lessons ng buhay. So, 1,000, let's say 613 laws are God. The 10 commandments are common kasi yan ay pinapractice ng maraming mga paniniwala. Galing yan sa 613 laws. Ngunit pag isabay natin yung 600 ka mga batas ay mahirap yan gagawin. Kaya mas maganda na lang yung 10 commandments dahil yan naging mabuti ang tao. So, ibig sabihin lang na yan ay a certain doctrine or belief na napakaganda dahil naging mabuti ang tao at naging kapakipakinabang dahil naging mabuti ang tao sa kanyang pagsunod ng batas. Ngunit what about other laws? Yung ibang mga paniniwala na iba din ang kanilang mga batas. So, applying the principle of the Calypso Mystery, 101 ways, totoo pa rin yan. Kaya, ang sabihin lang in summary, kahit anong pakaraming mga batas na ating sasabihin bigkasin dahil napakaraming mga aklat, hindi lang Bible. Ang Bible ay isang aklat at marami din. Ang Torah ay isang aklat at marami din mga ibang pang mga aklat, iba't ibang mga title na naglalaman ng mga gabay na napakagandang mga gabay. Ngunit hindi lang masyadong magkasundo sa ibang mga paniniwala dahil iba't iba ang kanilang mga doktrina. Kaya pag sabihin man natin na kaisahan, walang kaisahan pag hindi natin matutunan ang hantungan ng ating mga paniniwala. Ano ang hantungan ng ating paniniwala? Ano ang hantungan ng karunungan? Ano ang hantungan ng kaalaman? So, ano ang hantungan ng kaalaman? Ano ang hantungan ng karunungan? Ano ang hantungan ng ating pananampalataya o paniniwala? So, may hantungan lahat. Kaya may limitasyon. Kailangan natin makita yung limitasyon. Ibig sabihin ng hantungan. Kaya nga sinasabi yan mismo ng katuruan ng Diyos, Alpha and Omega. That is actually the limitation na ipinahayag ng Diyos na ito ang Alpha at ito ang Omega. Ibig sabihin, ihinihayag ng Diyos na ang limitasyon ay nandyan. Ngunit bakit man tayo lumampas sa limitasyon na hindi man natin tanggapin ang totoong katotohanan niyan ay mismo ang Diyos na nagsasabi, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the ending and the first and the last. Beginning is the point of beginning. Ending is the summit. Kaya ang Diyos na mismo sa kanyang kalikasan ang nagpahayag na ang kanyang ibinigay na aral sa mundo at sa lahat ng mga mundo ay may limitasyon, may hangganan. Ngunit pag tayo ay maniwala ng ating paniniwala ay ito ay walang hangganan. Sinasabi lang natin walang hangganan pero ang pagturo ng Diyos ay may hangganan. Kaya ano ang hantungan ng lahat ng mga taong nagsisikap na maabot ang kaunuang espiritual na magbukas sa kanyang kaisipan sa pinakaliwanag ng katotohanan na yan? So, magkaisa yan sa hantungan ng ilaw ng isang tao. Magkaisa yan sa hantungan ng wisdom o karunungan. That's why itong wisdom ay mother lesson ito ng wisdom. Hindi mo masunod at kayang masundan at matupad kahit anumang mga batas na maraming mga batas kung wala kang wisdom. Pag walang wisdom, umiikot ka sa paniniwala, maski mali ay gawin mong tama. Maski tama ay gawin mong mali. At totoo yan, walang makaiskapo sa katotohanan yan dahil wala tayong wisdom. Ayan, pag hindi pa nagkamali ang tao, mapatay kaya nila si Kristo sa sinaunang panahon. Pag hindi pa nagkamali ang tao, yung mga banal na mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa pagserbisyo ng katastasan, mapatay kaya nila yon? Kayon ang mundo pag hindi pa tayo nagkamali.
May mga mangyayari kayang mga masasama na mga injustices sa ating mundo na tayo ay wasto man tayo lahat. Kaya ano ang hantungan ng ating mga kaalaman? So, magkaisa tayo sa first mother lesson and all the lessons. That is regardless of our belief, religion, the names of our organizations, the names that we believe. So, wisdom is the first mother lessons of all the lessons. And then, pangalawang mother lesson of all the lessons, hindi yan makamit without wisdom. The same as hindi natin makamit na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos pag hindi mabuksan ang ating spiritual na kamalayan. Dahil ang sugo ng Diyos, tayo ay dito ay sa mundo ay mahanap ang kanyang kaharian. Dahil ang ibig sabihin niya na paghanap ng kanyang kaharian, mahanap ang kanyang kaalaman at karunungan. Kung ano ang kanyang kaalaman at karunungan, yan ay kailangan buksan natin ang ating spiritual na kamalayan. Second mother lesson, itong naturalness, hindi natin ipuwersa ang ating puso't isipan na tayo ay mapunta sa langit dahil hindi pa kayang maabot sa ating gawa. Hindi nakita natin sa ating mga ilaw sa ating physical at saka sa kaluluwa. Kaya ipuwersa natin ang ating mga sarili na makapasok sa kaharian ng Diyos para bang didektaran natin ang Diyos na kami iligtas mo Panginoon dahil naniwala kami sa iyo at ginawa namin ito. Ngunit hindi natin alam kung anong sagot ng Panginoon sa atin. Atin lang pinipwersa ang ating sarili dahil sinasabi ito sa ating mga paniniwalaan. Ngunit ang totoong kagustuhan ng Diyos ay hindi natin alam kung tayo ay nagustuhan ba niya ang ating mga ginawa o hindi. Nakabase lang tayo sa ating kung anong ating mga pinaniwalaan sa ating puso't isipan. Kaya, natural lang yan. Anyway, kaya hindi natin makamit pag hindi talaga natin maintindihan itong mother lessons of all the lessons. At the pangatlong lesson ay maging ma-perfect natin ang ating lessons ng buhay. The big question is, paano ma-perfect ng isang tao ang kanyang lesson ng buhay? Dahil ang lesson na yan na pinaka-miss mo ay transformation ng kanyang liwanag. From minor vibrational frequency into higher vibrational frequency. From the mind, which is lower frequency, that could be higher frequency. Kasi ang mental supremacy, maski sabihin natin mental supremacy, napakalawak, napakatindi, napaka-makapangyarihan, ngunit hindi talaga yan high frequency dahil napasok yan sa matrix ng formation, this program of the physical dimensional. Although physical dimensional, because of the astral spiritual, malayo pa rin sa totoong pagkabuuan ng iyong kaligtasan at kahit sino mang tao. So, ang perfection ay hindi makamit. Kaya nga ang banal na guro sa sinaunang panahon, may mga, sabihin natin mga spiritual division teachers. Ang spiritual division teachers, mayroon silang foundational teacher. Kaya ang tawag sa foundational teacher ay blow master. So, pag mawala yung kanilang maestro, magpumasok dito sa kuweba kasi hanapin nila ang kanilang guro. Kaya nagbago ng katawan ang kanilang guro. Umiiyak sila, maghanap, mamatay ang kanilang mga kamag-anak, hindi yung umiiyak. Pag mamatay ang kanilang guro, yan, umiiyak yan. Hanapin ang kanilang guro. Pag hindi nila mahanap, pumunta sa ilang o sa kuweba, magtali sa kanilang mga kamay hanggang putol lang tali sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, tapos na ang kanilang paghanap. At lumabas sila, yung taong matagpuan nila, ayan na yan ang kanilang banal na guro. Kasi mahirap hanapin ang guro. Ngunit ang mga spiritual division teacher sa sinaunang panahon, alam nila pag mawala ang kanilang guro. Hanapin talaga nila ang kanilang guro dahil may mga aral na hindi nila matuklasan pag wala ang kanilang banal na guro. Ito ang kailangan sa panahon ngayon. Kaya nga ito ang kasaysayan ng ating bansa. Magbasa tayo ng kasaysayan sa ating bansa. Napakarami. Ngunit walang inclusion yan sa mga banal na mga katuruan ng banal na guro. Kaya pagbasa okay, kasaysayan ni Leon Kilat, may sinasabi lang, yung mga kapangyarihan na ginagamit ni Leon Kilat, mga amulets, anting talisman, ginamit niya sa pagkikipaglaban para hindi siya sa kanyang pagkikipaglaban sa mga kaaway o mga kalaban. Ngunit walang sinasabi kung saan niya yan pinag-aralan. O
o kung sino yung nagbibigay sa kanya niyan. Dahil walang inclusion sa mystical order formation. Hindi lang sa panahon by the 1800, 1900, napakarami ng mga panahon. That's why also when you have to read the scripture, ang mga ginagawang mga pakikibaka sa mga sinaunang mga ancestors during the Stone Age, wala tayong mabasa masyado na kung ano ang kanilang mga ginagamit. Except lang sa mga yung pumasok sa mga mystical order na mga katuruan. May mga mababasa sila ng mga tagong mga salita na ginagamit sa mga sinaunang mga light warriors. Ang tawag nila mga light warriors, hindi sila mga debatista, ngunit mga light warriors sila. Yun sila yung ganap na tumupad sa mga gawaing pang-spiritual. Kaya lahat ng mga tao ay may spiritual. Ngunit pag walang spiritual ang isang tao, mahirapan na magtagumpay dito sa physical na mundo. Magtagumpay muna dito sa yung maraming mga nagtagumpay sa material, ngunit sa spiritual ay lugi pa rin. Dahil ilang taon lang manatili ang isang tao sa kanyang physical na katawan. So yung paghahanda nga kailangan ngayon, hindi lang physical na katawan. 7 dimensions of the soul. Para walang pagsisisi ang kanyang kaluluwa sa panahon na siya ay matapos na ang kanyang contract sa physical, nandun na siya sa astral spiritual. And then after that, babalik siya kagad to fulfill the lesson. Walang pagsisisi. Ngunit sa mga natrap sa formation ng material, maraming mga pagsisisi dahil ang kabigatan ng buhay ay hindi maiwasan. So, ganyan na ang buhay. Kaya, enhance your lessons in the star formula dahil yan ang continuation ng College of Mystery. Sa sinaunang mga panahon, only those spiritual division teachers ang nagtagumpay ng totoong College of Mystery. The rest of those guys, medyo malayang-malayo. Sinasabi lang yan na nakapasa ng College of Mystery. But the real in fact, hindi. Totoo yan. Matutunan din ninyo yan dahil kayo ay gagawa niyan. Papasok kayo ngayon sa totoong College of Mystery dahil nandito kayo sa dugukan. Magsisabihin natin, magkailan kayo magtanong, dugukan is this new lesson by the year 2000. The lessons of dugukan, hindi pa isinilang itong physical na mundo. Nandyan na yan ang lesson ng dugukan. Just only for the sake of history or documented formation na may nasulat tayo, yan ang kasaysayan ng dugukan. But when you have to look at the history of dugukan, okay, you have to get inside the dimensions of your soul. You have to go beyond the constitutions of this planet and even the constitution of this cosmos. There is already there the dugukan. So ito ang lesson ng buhay. Kaya huwag kayong magpahuli sa panahon. We are about to enter the new age. And the new age formation is super advanced technology and then super advanced spirituality. Do not be controlled. Be the one fire control fusioning. Be the one to control that. Because you have the potential. You are a light. Therefore, you can do your lessons in life. You can fulfill the will of God. And you can ascend life into higher dimensions. So enter into the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Pagbalaan sa kinabuhi. Sa kinaiyahan din.